Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Ang inyong brother Nico Cruz po. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig ng ating daily podcast. Opo, ng ating daily podcast. Sabayan niyo po ako sa napakagandang dasal. Lord Jesus, I love you so much. Teach me to love you more. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, God is forever in control, mga kapanalig. Tanong, ano po inuwi ninyo? Ay ilagay nyo sa, naidagdag ninyo sa notes nyo kahapon. Episode 58, October 7. Pagkatiwala mo ang lahat sa akin na mga bumabagabag sa iyo. Para daw na marinig natin ang boses ni Lord Jesus Christ ay anong pinagagawa niya sa atin? Kailangan daw ipagkatiwala natin ng lahat ng mga bumabagabag, mga alalahanin natin sa Kanya. Opo, sa Kanya. Ibigay, ipagkaloob lahat ng mga alalahanin na yan sa kanyang pangangalaga. Opo, sa kanyang pangangalaga. Because He knows what He is doing. Alam na alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa at siya ay forever in control. Kung in charge man tayo sa isang organisasyon, sa isang kumpanya, yan ay pansamantala lamang. Ang organization power ay pansamantala lamang, sabi ni John C. Maxwell, pero ang power, kapangyarihan na pinagkaloob ng ating Panginoon na presensya, lumapit sa Kanya, sumurrender sa Kanya, ibato ang lahat sa Kanya, ang lahat ng ating mga alalahanin, samahan tayo sa mga bagyong nasusuong natin, ay yan ay matinding kapangyarihan, yan ay matinding can do power at tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Ito ay magkaklaro para manatili tayo sa kanyang presensya at ito ay magbibigay ng pahintulot na hindi na tayo mahadlangan. Opo, na hindi na po tayo mahadlangan ng ating mga alalahanin at tayo ay lalaya, magpapalaya sa mga katakutan na ating kinatatakot na galing sa isip po yan, no? Tapos apektado ang iyong body. Pag natatakot ang isip, which is sa isip nagsisimula ang takot, sabi ni Napoleon Hill, ang fear ay state of mind. Ibig sabihin ay isip. Pwedeng tanggihan, pwedeng tanggalin. Kaya nga, be transformed by renewing our mind sa Romans 12:2 at Romans 8:31 na napakaganda rin. If God be for us, who dare be against us? Yan ang ating dapat nating i-meditate. At daanan lamang ang bagyo, huwag manatili sa bagyo. Sumayaw sa bagyo, parang kawayan, para hindi po tayo mapinsala. This too shall pass. Lahat ng mga pinagdadaanan natin, kung hindi umaayon ng mga tao sa atin, sila ay nasusunod sa kanilang kagustuhan at tingin natin ay nababiolate ang ating karapatan, hindi po tayo nirespeto at pansariling kapakanan lang ang ginugusto ng ibang tao, ay this too shall pass. Huwag po tayo makipag-away at
tayo lagi ay magpasensya. Napakalaking kapangyarihan po ang pagpapatawad. Hindi po tayo ipapalugi, sabi ni Pastor Ed Lapis, pag sinabi ng Panginoon magpatawad. Dahil nauna na tayong pinatawad, sabi ni Bishop Johnny Maralit ng Batangas. Tayo ay umupo ng tahimik sa presensya ng Panginoon na magtatago ng kalaliman sa ating inside of us. At ang pag-upo natin ng tahimik sa ating Panginoon ay magbibigay daan ng ilaw para tayo'y mababaran, para tayo'y manatili, at para itulak o patalsikin ang kadiliman na nag-check-in sa ating buhay, sa ating sa kalaliman natin, na tayo rin na gumawa niyan usually. Tanggapin ang bawat araw na ibinibigay, pinagkakaloob ng araw sa atin. Tinatandaan lamang ng ating Panginoon ay sovereign, pinakadakila, pinakamakapangyarihan over our life. Magalak tayo, sabi ni Panginoon Lord Jesus Christ. Magalak ka, rejoice in this day that I have made. Magalak ka sa araw na ito na aking ginawa para sa iyo, anak. Na pag pinagtitiwalaan mo ko ng punong-puno ng pagtitiwala sa akin, at pinipili mong manatili sa akin. Piliin mong manatili sa akin. Instead, bagkos na ikaw ay naninisi, ikaw ay nagdaramdam or nangihinayang. Sayang lang ang panahon na yan. Ang pananaw ko po dyan ay sayang lang ang panahon natin ng regretting at resenting, ng panghihinayang at pagdaramdam. Sayang na sayang. At dati rin po tayong tampururot at nagdurusa ang ating isipan, ang ating puso, ang ating katawan, partikular ang mga cells natin, pati bones natin, mga nerves natin ay nagdurusa. Pagkos magmahal, magpatawad. At pasalamatan daw ang ating Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Pagtiwalaan mo ko, sabi niya, huwag kang matakot. At pasalamatan mo ko at mamahinga ka sa aking kadakilaan, sa aking kapangyarihan. At mamahinga ka sa aking dakilang kapangyarihan. Papuri po sa Panginoong Hesus. Episode 59 na po tayo. Mahal kita ng walang hanggang pagmamahal. Mahal kita ng walang hanggang pagmamahal. Sampu hinango ni Sarah Young itong mensahe ni Lord Jesus Christ dahil Bible based. Nasa Jeremiah, una nating babasahin. Libro ni Sarah Young, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoon. Ang pamagat po ng librong ito ay Jesus Calling. Ito na po ang Jeremiah chapter 31 verse 3. It says, "The Lord has appeared of old to me, saying, Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness I have drawn you. Therefore, with loving kindness I have drawn you." And then Exodus chapter 15 verse 13, it says, "You in your mercy have led forth the people whom you have redeemed. You have guided them in your strength to your holy habitation." To your holy
Habitation. Napagpindang Bible verse po. At ang huli po ay nasa Hebrews chapter 13 verse 8. Verse 8 po. 13 verse 8. It says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ulitin ko po. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Papuri sa Panginoon. Maya tatalakayin din natin itutuloy natin ng napagandang lessons sa Genesis. Pero bago yan, ito muna ang desiderata na mensahe today. Maganda pa rin itong mundo. Maging masayahin. Sikaping lumigaya. Ang desiderata ay Desire of Things. Napakagandang poem na ginawa ni Max Ehrmann sa kanyang daughter noong 1927. Kaya 97 years old na po yan. Poem na yan. Ito na po ang mensahe sa episode 59, Mahal Kita ng Walang Hanggang Pagmamahal. I love you with an everlasting love. The human mind cannot comprehend my constancy. Comprehend po ay intindihin. Cannot comprehend. Mahirap intindihin. My constancy. Mahirap intindihin ang aking katapatan. Your emotions flicker. Flicker ay kumikislap. Falter. Hagulgul. In the face of varying iba-iba. Varying circumstances. And you tend magsilbi to project your fickle ay pabago-bago. Project your fickle feelings unto me. Thus, you do not benefit fully from my unfailing love. You need to look beyond the flux. Flux ay pagkilos ng bagay of circumstances and discover me gazing. Gazing ay tumingin. Me gazing lovingly back at you. This awareness of my presence strengthens you as you receive and respond to my love. I am the same yesterday, today, and forever. Let my love flow and unto you continually. Your need for me is a constant as the outflow of my love to you. Your need for me is a constant as the outflow of my love to you. Pagnilay-nilayan na po natin sa tulong ng Banal na Espiritu ang episode 59, October 8, Mahal Kita ng Walang Hanggan. Yes, ulitin ko po ang unang talata ng mensahe ni Lord Jesus Christ dito po sa araw na ito, episode 59, October 8, Mahal Kita ng Walang Hanggang Pagmamahal. Ang isip ng tao ay hindi kayang intindihin ang aking katapatan. Ang iyong emotions, flicker, kumikislap, at falter na sinabi ko po sa inyo kanina ay hagulgul. So, kumikislap na or nangingibabaw na hagulgul sa mukha ng
varying circumstances, varying iba-iba sa mukha ng iba-ibang mga pangyayari sa buhay mo. At malamang ikaw ay tend to magsilbi para iproyekto ang iyong fickle yung pagbabago-bago ng iyong pakiramdam sa akin, na hindi ikaw na you do not benefit fully from my unfailing love. Na ang inisip natin, sabi ni Lord Jesus Christ, ay hindi nagbibigay ng benepisyo, ng tuloy-tuloy na benepisyo at punong-puno ng benepisyo mula sa hindi matatawarang pagmamahal, mula sa hindi na nabibigong pagmamahal na handog ng ating Panginoong Hesus. Kailangan malaman mo ang iyong pangangailangan na tignan ako sa likod ng iyong likod ng pagkilos ng mga bagay, ng mga pangyayari sa iyong buhay, at i-discover mo, makita mo ang mga gazing, loving back at you, na tumingin ka sa akin, sa mga pagmamahal kong bumabalik sa iyo. Itong pag-iisip na ito, itong kamalayan na ito ng aking presensya ay magpapatibay sa iyo para tanggapin at rumisponde, tumugon sa aking pagmamahal. Ako ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hayaan mo ang aking pagmamahal ay magtuloy-tuloy ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin tumagas, flow ng tumagas ng tuloy-tuloy. Dahil ang pangangailangan mo sa akin, anak, ay talagang kailangan mo ng palagian na magbibigay daan ng aking pagmamahal sa iyo. Yan po ang episode 59, Mahal Kita ng Walang Hanggan. Basahin ko na po ang Kawikaan 8, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 36. Babasahin ko po sa tulong, ayuda ng ating banal na Espiritu, ng Holy Spirit. Papuri sa karunungan. Ito po ang pamagat ng pamugad dito sa Kapitulo 8, ikawalong kabanata. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan at ang tinig ng unaway hindi pa ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko tao ng sandaigdigan para nga sa lahat itong aking pananawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. Opo, nang maingat. Mag-aral ng maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay bukas. Salita ko'y pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Ito ang sasabihin ko ay pawang matuwid
Lahat ay totoo. Wala akong pinipilit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa at sa marununong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagaan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itumbas. Huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas. Anumang kayamanan na hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan at ituro ko ang landas ng hinahot karunungan. Pagkainahon at pagkakarunungan ng ituturo ng dunong na ipinapaliwanag dito sa Proverbs chapter 8 verse 12. Kawikaan 8 versikulo 12. Ito na po ang versikulo 13. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan at salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan, ganun din naman unaw at kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari na kapag pamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal kapag hinanap ako ngang masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko'y higit sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas ko'y dinaraanan ay daan ng katuwiran. Ang aking tinatahak ay landas ng karunungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang isang una. Nung una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyo-anya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pang ang dagat nang ako'y lumitaw, wala pang bukal ng tubig ng malinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok, nang ako ang isilang dito sa San Sinukob. Universe po ang San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likahin ang mga langit, ako ay naroon na. Maging ng hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayin ng mundo ay ilagay at ilatag. Ako'y laging kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Last 6 verse, simula sa verse 31. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan, sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino ang turo ko ay dinggin mo.
huwag mong pabayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang pagkasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Last verse. Ngunit ang hindi makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan, at napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Yan po ang payo sa payo at papuri sa karunungan na sinulat ni King Solomon. Napakaganda, ano po? So, napakagandang pagnilay-nilayan. Good reputation. Reputation ng mga kawikaan, mga ngaral ay makakatulong po sa atin. Reputation ay, ano sabi ni WCS? Nakaka-apekto ng dramatically sa ating success conscious. Pati ang active participation po natin. Yan lamang ay kung nasa bahay ka at may hugasan, sa aking pananaw, magkusa kang hugasan. Pagtatapon ng basura at mga bagay na kailangan mong iligpit, dahil ang ating Panginoon ay God of Order, God ng kalinisan. Pag tayo na mismo ang kumukusa niyan, gumagawa niyan, na hindi na tayo kailangang utusan, maging sa ating trabaho na hindi na kailangang utusan. Halimbawa sa cleaning ay ang scope of work to vacuum, to wash the floor, at kung hindi man naisama sa scope of work ang pasimano ng bintana na kailangan naman i-dusting, na madalas duster o kaya pamunas ang ating gagawin, o pwede rin vacuumin kung super kapal na ang alikabok, ay dapat natin gawin yan. Magkusa po tayo. Pag hinanap mo, mahahanap mo. Kung hinanap mo ang mga bagay na kailangan mong pang gawin, extra mile, di po ba? Ang extra mile yan ay nagbibigay ng daan para tayo kumilos ng positibo. At ang golden rule ay right attitude po yan. Yung golden rule. Ang golden rule, what you do to one, you do to all. Harm to one, harm to all. Help to one, help to all. Especially kasama ka din. Ay yan po ay nagbibigay ng magandang pag-iisip o nagbibigay ng magandang ugali. Yeah. Pag sinunod mo ang golden rule, ay talagang naniniwala ka sa Diyos. At takot ka sa Diyos dahil mahal na mahal mo at nirerespeto mo ng todo ang Diyos. Ito na po ang ating tatalakayin. Ngayon, sa Genesis pa rin. Kahapon ay maganda ang ating tinalakay na communication. Adam failed to connect with Eve. At nandiyan po yung 5 rason ng faulty communication. Ngayon po ay the law of influence ang ating tatalakayin. Eve, the negative influencer, sa Genesis chapter 3 verse 4 hanggang 6, na dito sa Maxwell Leadership Bible, Lessons in Leadership from the Word of God by John C. Maxwell, revised and updated. New King James Version, 1,600 pages po ito, 800 lessons. Ito po yung 2 lessons na ibabahagi ko po sa inyo sa tulong ng Banal na Espiritu para sa glory ng ating Panginoong Hesus.
Eve, si Nanay Eva, the negative influencer. Regardless of their titles, real leaders influence others. The story of Eve demonstrates the impact of negative influence. Although God commissioned Adam as her spiritual leader, Eve usurped, inagaw ni Eve ang liderato ni Adan. Eve usurped the role of influencer. Adam followed his wife rather than God. Opo, si Adam ay sumunod sa asawa rather than following God. And together, they lead humankind into kasalanan. Ito po yung sumunod na babasahin ko po sa inyo. First leader to drop the ball sa Genesis chapter 3 verse 6 to 19. Si John C. Maxwell po ang sumulat nito na napakaganda po. Ito na po ang mensahe ni John C. Maxwell. At the moment he received God's mandate, sa Tagalog po ay mandato ang mandate, to rule over the earth, Adam became the first spiritual leader in human history. Initially, this meant overseeing the garden and providing direction to his family. Adam was to be a good steward over his resources and relationships. Unfortunately, he failed on both counts. When Eve brought the forbidden fruit to Adam, he mismanaged God's creation by eating it. Adam also mismanaged his wife by remaining passive when he should have taken a stand, thus allowing both Eve and himself to fall morally. When God confronted him with his sin, makinig mabuti po mga kapanalig, yung ginawa ni Adam dito, nung kinumpronta daw ni Father God si Tatay Adan, anong ginawa ni Tatay Adan? He blamed others. Siya ay nanisi. Ang sagot niya kay Father God, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate. Ang iyong babaeng binigay sa akin, Father God, ang nagbigay sa akin ng prutas na yan at kinain ko. Saan po nasusulat yan? Sa Genesis chapter 3 verse 12. Emphasis added. Spiritual leader isn't complex. Hindi po komplikado ang pagiging spiritual leader. Sabi ni John C. Maxwell. It simply requires a willingness. Opo, a willingness. Simply requires a willingness to take responsibility. Sadly, many spiritual leaders continue to duplicate Adam's mistake by shirking ay avoid or neglect their responsibilities at home, in the neighborhood, on the job, and in the church. They forget that while Adam's failure started at home, it's just a short time. It damaged all his relationships, spoiled the beautiful place he lived, and ultimately devastated the entire world. And the whole mess can be traced back to one's spineless refusal to lead. Spineless ay walang lakas ng loob. Napagandang lessons, ano po ang naisulat ni John C. Maxwell dito po sa Genesis chapter 3 verse 6 to 9. Pag nilay-nilayan po natin ito,
bahagya sa tulong ng Banal na Espiritu. At mayroon pa tayong oras. So itong binasa ko po sa inyo, sinulat ni John C. Maxwell, ito yung leader na unang na binitawan ng bola. Ibig sabihin, pag binitawan mo ang bola ay indicates binitawan mo ang responsibilidad mo. Usually tayo mga tao, pag tayo nasusukol, nanunuro po tayo. Pero si King David sa 2 Samuel, sa ikalawang aklat ng Samuel, nung kinumpronta siya ni Prophet Nathan sa pagkakasala niya na inangkin niya si Bathsheba na asawa ni Uriah na kanyang isa sa masunurin tapat na sundalong opisyales, bagong kasal pa naman, talagang inamin agad ni King David. So baliktad ang nangyari dito kay Tatay Adan, na siya ang una nating spiritual leader, na imbis na siya ay manguna na para ipatupad ang mga utos ni Lord Father God in heaven, ay mas pinili niyang sundin ang kagustuhan ng asawa. At the moment he received God's mandate, ito po ang una natin pagnilay-nilayan, unang talata na salita ni John C. Maxwell. Sa oras na natanggap ni Adan ang mandato na galing sa Panginoong Ama sa Langit para pangalagaan, pangasiwaan ang mundo, ang planetang Earth, si Tatay Adan ay naging unang spiritual leader sa kasaysayan ng human history. At ang una dito, ang ibig sabihin nito, overseeing, pangasiwaan ng garden. At siya dapat ang nangunguna na magbigay ng direksyon sa kanyang pamilya. Si Adan ay tinawag na dapat siya ay maging matino na steward. Steward ay tagapangasiwa po yan. Leader, ang isa sa translation ng steward. Ikaw ay inatasan para kang shop steward, para pangasiwaan ang iyong nasasakupan sa mga resources na pinagkaloob ng Panginoon at mga relationships. Kaya lang ay nabigo si Tatay Adan sa dalawang counts na yan, sa pagiging steward ng family, relasyon sa family, at pangasiwaan ng lahat ng mga resources dito sa mundo na ibinigay ni Father God in heaven sa kanya. Nung si Nanay Eva ay dinala ni Nanay Eva ang forbidden fruit kay Tatay Adan, mismanage niya ang napakagandang nilikha ng Diyos Ama sa nakabanal-banalang sa pamamagitan nung kinain niya ang inabot sa kanya ni Eva na forbidden fruit. At si Tatay Adan dito, sabi pa ni John C. Maxwell, ay also na mismanage niya ang kanyang wife na si Eva sa pananatili ng pagiging passive. Sa pagiging passive.
when he should have taken a stand. Ang passive po sa Tagalog ay walang tutol. Opo, walang tutol. Hindi tumutol si Tatay Adan sa kagustuhan ng asawa na kainin nila ang forbidden fruit dahil tinukso ni serpent, ahas, si Nanay Eva. Imbis na siya ay tumayo bilang leader, na siya ay magsabing, no! Eva, hindi yan. Mali yan. Ang ipinag-utos sa akin ng Father God in heaven ay hindi dapat natin kainin yan. Makakain natin lahat, wag lang yung forbidden fruit. So, dapat tumayo siya bilang leader na gawin niya ang tama. So, sa hindi niya pagsunod, sa pagiging passive niya, sa hindi niya pagtutol kay Nanay Eva na asawa niya, sila ay nabigo morally. At nung kinumprontahan ni Father God si Tatay Adan sa kanyang kasalanan, nanisi, itinuro ang babae. He dropped the ball. Yang babaeng ibinigay niyo po sa akin para makasama ko, ibinigay sa akin yung prutas na yan at kinain ko. Inamin din na kinain niya. At ang lesson for na sinulat ni John C. Maxwell dito, ang pagiging spiritual na leader ay hindi naman talaga komplikado, sabi ni John C. Maxwell. Ito ay simple na requires you na maging willingness to take responsibility. Maging open ka, maging matatag ka at panindigan mo ang iyong responsibilidad. Ang nakakalungkot, sabi ni John C. Maxwell, sa panahon pa ngayon, hanggang ngayon, marami ang mga spiritual leaders na tinutuloy, dinuduplicate, pinamamarisan ang nagawa ni Tatay Adan na pagkakamali by avoiding, iniiwasan or tinatalikdan ang kanilang mga responsibilidad sa bahay, sa community, sa trabaho at sa simbahan. Kinakalimutan nila ang pagkakamali ni Adan na nagsimula sa bahay, and it's just a short time, sa maikling panahon na yan na nagkamali si Tatay Adan, it damaged, nasira ang relasyon niya at spoiled the beautiful place he lived, which is yung napakagandang paraiso na sila ay napalayas doon. Pero dahil maawain, mahabagin ng Panginoon, dahil hubad sila ay dinamitan. And ang ultimatum ay na talagang sirang-sira ang buong mundo. At mga kalat na yan na pwede nating mabalikan to na nag-iisang spineless refusal to lead, na walang lakas ng loob na tumayo, manindigan bilang isang leader, manindigan para sa katuwiran, para sa kabutihan at para sa Diyos.
So sana matuto po tayo dito mula doon sa negative influencer na si Nanay Eva, and then ang unang leader natin na si Tatay Adan ng nating mga tao ay binitawan ang bola, binitawan ang responsibility niya. So pag tayo po ay leader, pangunahan natin ang ating sarili, pangunahan natin ang ating kumpanya. Kung tayo man ay cleaner, ay leader ka pa rin. Dahil kailangan mong pangunahan ang sarili mo, mayroon kang responsibilidad na gawin mo ang trabaho mo, at ang pagtatrabaho mo ay iniaalay mo sa Panginoon. Isang dakilang pagsamba sa Panginoon yan, isang dakilang paggamit ng skills, knowledge na linisin ang building ni Father God in Heaven. Opo, meron po tayong mga kliyente na sila ang caretaker ng mga building na nililinis natin, mga kapanalig sa RC Cleaning, pero pag-aarian ng Diyos. So ang ating pag-iisip dapat, kaya ako nililinis ng todo to, kahit hindi niuutos sa akin, dahil mahal na mahal ko ang Diyos. So that's it for now, mga kapanalig. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa aking Kuya Romy, anak ko Patrick, sa lahat ng mga nakikinig, paring Jonel, at iba pa. At ang gratitude is an attitude that hooks us up to our source of supply. And the more grateful you are, the closer you become to your Maker, to the architect of the universe, to the spiritual core of your being. It is a phenomenal lesson. Kaya measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. That's it for now. God is forever in control, mga kapanalig. Lagi po nating tatandaan yan. Daanan lang natin ang mga bagyong dinadaanan natin, sinusuong natin. Dumaan lang tayo dyan. Huwag tayong manatili, huwag tayong matakot sa mangyayari sa bukas. Ang bukas ay wala pa. Nandito tayo ngayon kasama si Lord Jesus Christ, at lagi siyang nandyan. Siya ay sa episode 58 na ating binasa sa scriptures, ay siya ay kahapon, siya ay ngayon, at siya ay magpakailanman. So wala na tayong ibang kakapitan kundi siya lamang, dahil siya lamang talaga nakakaalam ng bukas. Siya ay nandun na sa bukas. Kaya so manatili po sa presensya ng Panginoon, manatiling siya ang maghari, na si Kristo Jesus ang maghari sa trono ng ating buhay. Bye-bye now. God bless.